Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatibay na pader ay kayang gumuho sa isang iglap? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa bawat isa sa atin. Isang salaysay na susubok sa hangganan ng pag-ibig, pagtataksil at pagbangon. Ito ay kwento ng isang babaeng inagawan ng lahat: pangarap, tahanan at pag-ibig. Ngunit sa gitna ng mga abo ng kanyang winasak na mundo, matutuklasan niya na ang tunay na pundasyon ay hindi semento o bakal, kundi ang katatagan ng isang pusong pinili muling tumayo. Ang hangin ng gabi ay may dalang lamig, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, tanging init at pagmamahal ang nararamdaman ni Hiraya Almanza. Nakaupo siya sa harap ng kanyang asawang si Lino Vasquez sa isang hapagkainan na pinalamutian ng mga kandila at sariwang bulaklak. Ika-10 anibersaryo nila. 10 taon ng pagsasama na para kay Hiraya ay perpekto. Para sa 10 taon at sa marami pang darating. Sabi ni Lino, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing init ng liwanag ng kandila na tumatama sa kanyang mukha. Para sa atin, sagot ni Hiraya, at marahang ipinagdikit ang kanilang mga kopita. Ang tunog niyon ay musika sa kanyang pandinig. Ang kanilang bahay sa isang subdibisyong mayayaman sa lungsod ng Arawan ay hindi lang basta istruktura, ito ang obra maestra ni Hiraya. Bawat sulok, bawat disenyo ay nagmula sa kanyang isip at puso. Ito ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan niya bilang isang arkitekto at ang kanlungan ng pamilya na binuo nila ni Lino. May sorpresa ako sa iyo, mahal, sabi ni Lino matapos ang kanilang hapunan. Inilabas nito ang isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Sa loob, isang kumikinang na kwintas na diamante na pasinghap si Hiraya. Lino, hindi mo kailangang gawin to. Sobra-sobra na. Walang sobra-sobra para sa reyna ng buhay ko. Malamig na bulong ni Lino habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tila yumakap sa kanyang balat. Mahal na mahal kita, Hiraya. Tandaan mo yan. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Nilalasap ang bawat sandali. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang matagumpay na karera, isang mapagmahal na asawa, isang magandang tahanan. Lahat ay nasa kanya na. O iyon ang akala niya. Teka lang, mahal, babalik lang ako sa banyo. Paalam ni Lino. Naiwan si Hiraya sa mesa, hinahaplos ang bagong kwintas habang nakangiti. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho ng umilaw ang telepono ni Lino na naiwan nito sa mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula kay ML. Handa na ang lahat. Kailan mo sasabihin sa kanya? Sino si ML at ano ang dapat sabihin sa kanya? Isang kurot ng pagdududa ang nagsimulang gumapang sa puso ni Hiraya. Pilit niyang iwinak si iyon. Baka kliyente lang. Baka negosyo. Ngunit hindi mapakali ang kanyang diwa. Nang hindi pa bumabalik si Lino, tumayo si Hiraya at naglakad patungo sa silid-aklatan na nagsisilbing opisina rin ng kanyang asawa. May kung anong naguudyok sa kanya, isang hindi maipaliwanag na kaba. Madalas ay hindi niya pinapakialaman ang mga gamit ni Lino, ngunit ngayon, tila may sariling isip ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang isang drawer sa mesa nito. Mga papel ng negosyo, mga resibo, walang kakaiba. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang malaking brown envelope na nakatago. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buo niyang katawan. Nasa loob ang mga kopya ng kanyang mga architectural plan, ang mga disenyo para sa isang malaking proyektong pinaghirapan niya ng ilang buwan, ang kanyang pinakamalaking pangarap. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang selyong nakatatak sa bawat pahina, hindi ang pangalan ng kanyang maliit na firm. Talalupa Holdings,
property of Marikit Lao Tanchinko. Nabitawan ni Hiraya ang mga papel. Si Marikit Lao, ang makapangyarihang CEO na kilala sa kanyang pagiging tuso sa mundo ng real estate, bakit nasa kanya ang mga disenyo niya? Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang isa pang dokumento sa loob ng sobre. Isang deed of sale, ang pangalan ng kanilang bahay, ang address nila, at sa ibaba, ang pirma ni Lino na naglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang tahanan. Sa pangalan din ni Marikit Lao Tanchinko, ang pintig ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi na niya napigilan. Ang gintong hawla na akala niya ay kanyang paraiso ay isa palang bitag. Anong ginagawa mo rito? Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Lino, nakatayo sa may pintuan, wala na ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ipinakita ni Hiraya ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang boses. Lino, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginawa ito? Hindi sumagot si Lino. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang estranghero. 10 taon, Lino. Ang bahay na to, ang mga pangarap ko. Ipinagpalit mo sa ano? Sa babaeng yon? Humagulol si Hiraya. Sa wakas ay nagsalita si Lino at ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Hiraya. Tapos na, Hiraya. Wala ka nang babalikan dito. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang pagpasok ng 2 unipormadong security guard. Hindi sila ang mga gwardiya ng subdivision nila. Sila ay mga tauhan ni Marikit. Hindi. Pabulong na sabi ni Hiraya, umaatras. Hindi mo to magagawa sa akin. Bahay ko to. Hindi na ngayon. Mariing sabi ni Lino, walang bahid ng emosyon. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Hiraya. Nagpumiglas siya. Sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ng lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Ngunit si Lino ay tumalikod na para bang wala siyang naririnig. Kinaladkad siya palabas ng sarili niyang obra maestra, palabas ng tahanan na binuo niya. Sa labas, ang ambon kanina ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Wala siyang ibang nadala kundi ang kanyang bag at ang suot niyang damit. At ang kwintas na diamante na ngayon ay parang isang kadenang nakasakal sa kanyang leeg. Sa kanyang likuran, ang malaking gate na bakal ay sumara ng may malakas na kalabog. Ang tunog na yon ang naging hudyat ng pagtatapos ng lahat. Naiwan si Hiraya sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ulan, habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng kanyang tahanan na isa-isang namamatay, lunod sa dilim at sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa payong na hawak niya ay tila isang paalala ng bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Hiraya kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa lugar na yon. Ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng pinto ng apartment ng kanyang matalik na kaibigang si Beth. Sa gitna ng gabi na may mukhang basang-basa ng ulan at luha, walang tanong na pinatuloy siya nito. Sa maliit na sofa sa sala ni Beth, siya natulog, yakap-yakap ang kanyang bag na para bang iyon na lamang ang natitirang pag-aari niya sa mundo. Kinabukasan, gumising si Hiraya na may mabigat na pakiramdam. Ang mga pangyayari kagabi ay hindi isang masamang panaginip. Totoo ang lahat. Pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kailangan niyang kumilos. Ang una niyang naisip ay ang kanilang joint bank account. May kaunti silang ipon doon, sapat para makapagsimula siyang muli. Sapat para sa susunod na bayarin sa ospital ng kanyang anak.
Nagpaalam siya kay Beth at nagpunta sa pinakamalapit na ATM. Nanginginig niyang isinuksok ang card, inilagay ang PIN. Balance inquiry. Ang mga salitang lumabas sa screen ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Account frozen. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niyang mag-withdraw ng kahit maliit na halaga. Transaction cannot be processed. Malinaw na. Inunahan na siya ni Lino. Inagaw na nito ang lahat hanggang sa huling sentimo. Napasandal si Hiraya sa pader. Unti-unting nawawalan ng lakas. Paano na? Ang pagtunog ng kanyang telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello, is this Mrs. Hiraya Almanza? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking. Good morning, ma'am. This is from St. Luke's Hospital, Billing Department. For follow-up lang po sa outstanding balance ng anak ninyo. Si Marco, due na po ito next week. Ang bawat salita ng babae ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, si Marco, ang kanyang nag-iisang anghel, ay may bihirang sakit sa dugo na nangangailangan ng tuloy-tuloy at magastos na gamutan. Ito ang kanyang pinakamalaking sekreto, ang dahilan kung bakit siya nagpupursigi. Sige. Salamat sa paalala. Aasikasuhin ko. Pilit niyang sinabi. Kahit na ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Pagkatapos ng tawag, tuluyan na siyang napaupo sa isang bench sa gilid ng daan. Doon, sa gitna ng mga taong nagmamadali, bumuhos ang lahat ng sakit, takot at kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at ang kalusugan ng kanyang anak ay nakasalalay sa kanya. Nasa dulo na siya ng lahat. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang maliit na kapihan. Pumasok siya, hindi para uminom ng kape, kundi para makahanap ng panandaliang kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. Umupo siya sa isang sulok, nakatanaw sa kawalan. Maya-maya pa isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kapihan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit. May awtoridad sa bawat hakbang nito. Naglakad ito papasok at sa gulat ni Hiraya, dire-diretso itong lumapit sa kanyang mesa. Ginang Hiraya Almanza? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Tila sanay mag-utos. Tumingala si Hiraya. Nagtataka. Sino ka? Hindi nito sinagot ang kanyang tanong. Sa halip ay umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Ang pangalan ko ay Dalisay Serrano. Isa akong investor. Tinitigan niya ito na nang maigi. Mayroon itong mga matang matalim. Tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Mayroong misteryo sa kanyang pagkatao na nakapagbigay ng kaba kay Hiraya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At paano mo ako nahanap dito? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Dalisay Serrano. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko ang maraming bagay, Ginang Almanza. Alam ko kung ano ang nangyari sa iyong bahay. Alam ko ang tungkol sa iyong mga disenyo na ninakaw ni Marikit Lau Tanchenko. At alam ko na sa ngayon, wala ka nang natitira. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Sino ka ba talaga? Gaya ng sabi ko, isa akong investor. Pag-uulit nito. At interesado ako sa isang bagay na mayroon ka. Ang iyong nasasayang na talento. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ni Dalisay ang dalawang bagay. Isang manipis na folder at isang susi. Inilapag niya ito sa mesa. Nasa loob ng folder na yan, ang isang non-disclosure agreement. Ang susing iyan ay para sa isang condominium unit sa Makati. Lahat ng kailangan mo para makapagsimula ay nandoon na. Anong kapalit? Nag-aalangang tanong ni Hiraya. Simple lang, sabi ni Dalisay habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Tutulungan kitang bawiin ang lahat ng kinuha sa'yo. Ang bahay mo, ang iyong mga disenyo, ang iyong dangal. Doble pa kung nanaisin mo. Ang kailangan mo lang gawin
ay gamitin ang talento mo para sa akin. Isang alok mula sa dilim, isang alok na tila sagot sa kanyang mga dasal, ngunit may kasamang panganib na hindi niya masusukat. Tumayo si Dalisay Serrano. Inilabas nito ang isang business card at ipinatong sa ibabaw ng folder. Hindi ako mabuting tao, Ginang Almanza. Ako lang ang kaaway ng kaaway mo. Magdesisyon ka, bago pa tuluyang wala ka ng matirang pagpipilian. At sa mga salitang yon, tumalikod na ito at naglakad palabas, iniwan si Hiraya na nakatulala sa mesa. Sa kanyang harapan ay naroon ang susi at ang kontrata. Isang susi patungo sa posibleng kaligtasan at isang kontratang maaaring maging susi rin sa mas malalim pang kapahamakan. Buong gabi, hindi nakatulog si Hiraya. Nakahiga siya sa sofa ni Beth, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Paulit-ulit na binabalikan ang lahat. Ang mukha ni Lino na puno ng pagtataksil. Ang malamig na pagtapon sa kanya sa labas ng sarili niyang bahay, ang boses mula sa ospital, at ang misteryosong alok ni Dalisay Serrano. Ang business card at ang susi ay nakapatong sa maliit na mesa sa kanyang tabi. 100 palabas sa impyernong ito, ngunit isa ring daan na hindi niya alam kung saan patungo. Puno ng dilim, panganib, at paghihiganti. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nangiti ng kanyang anak na si Marco. Ang pag-asa sa mga mata nito sa tuwing dinadalaw niya ito sa ospital. Para kay Marco, gagawin niya ang lahat. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang pumasok sa isang kasunduan sa demonyo. Pagsikat ng araw, matatag na ang kanyang desisyon. Ang Hiraya na umiiyak sa gitna ng ulan ay wala na. Ang natira ay isang inang handang lumaban, isang babaeng uhaw sa katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero sa business card. Nagring ito ng 1 beses lamang bago may sumagot. Serrano! Ang boses ay walang emosyon. Tila inaasahan na ang tawag niya. Huminga ng malalim si Hiraya. Hiraya Almanza ito, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Pumapayag ako. Isang sandaling katahimikan. Good, sagot ni Dalisay. May isang address na ipapadala ko sa text. Pumunta ka roon ngayon at dalhin mo ang lahat ng natitira mong gamit. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag. Walang paliwanag, walang pagbati. Isang utos lang. Ganoon na nga ang ginawa ni Hiraya. Nagpaalam at nagpasalamat siya kay Beth, nangakong babawi sa lahat. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi patungo sa address na ibinigay. Isang nagtataasang gusali ng kondominium sa puso ng Makati. Pagdating niya sa lobby, tila alam na ng gwardiya ang kanyang pagdating. Iginaya siya nito sa isang private elevator. Nang buksan niya ang pinto ng penthouse unit gamit ang susing ibinigay sa kanya, napahinto siya sa paghinga. Ang lugar ay malawak at moderno. Ang isang pader ay purong salamin, kung saan tanaw ang buong lungsod ng Arawan. Kumpleto ito sa mga mamahaling gamit. Isang kusinang puno ng pagkain at isang silid na may malambot na kama. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang bahagi ng sala na ginawang isang high-tech na opisina. Mayroong 2 malalaking computer monitor, isang drafting table, at sa gitna, isang malaking digital screen na nagpapakita ng isang komplikadong web ng impormasyon, mga pangalan, kumpanya, proyekto, at sa sentro ng lahat ng ito ay ang logo ng Talalupa Holdings. Ito ay isang lungga ng digmaan at siya ang bagong sandata. Inilapag ni Hiraya ang kanyang bag. Habang nililibot niya ang kanyang tingin, pumasok si Dalisay mula sa isang pinto na hindi niya napansin kanina. Nakasuot pa rin ito ng business suit, tila hindi natutulog. Welcome to your new home and your new office, sabi nito, lumapit sa digital screen. Mula ngayon, dito ka magtatrabaho. Ano ang unang hakbang?
Tanong ni Hiraya, diretso sa punto. Wala nang puwang para sa maliliit na usapan. Itinuro ni Dalisay ang isang folder sa screen. Proyektong Aklatang Pangarap. Isang public library na ipapatayo ng City Hall. Maliit na proyekto, pero malaki ang media coverage. Gustong-gusto makuha ni Marikit para sa kanyang imahe bilang isang pilantropo. At gusto nating agawin ito sa kanya. Dugtong ni Hiraya, nauunawaan na ang plano. Hindi lang agawin. Pagtatama ni Dalisay, gusto nating talunin siya sa paraang kahiya-hiya. Gusto nating ipakita sa lahat na ang Talalupa Holdings ay puro yabang lang at mayroong mas magaling, mas matalino, na kayang gumawa ng mas mahusay sa mas murang halaga. Biglang may sumiklab sa kalooban ni Hiraya. Ang apoy ng kanyang pagiging arkitekto na matagal nang pinigilan. Ang pagnanasang lumikha. Ito na ang pagkakataon niya. Umupo siya sa drafting table, kumuha ng lapis at papel. Kaya kong gumawa ng disenyo na hindi nila kayang pantayan. Alam ko, sabi ni Dalisay, ngunit hindi ito tumitingin sa papel na sinusulatan ni Hiraya. Nakatitig ito sa malaking screen. Sa isang pindot, lumitaw sa screen ang mga larawan ng kanyang mga disenyo. Ang mga disenyong ninakaw ni Marikit. Napatigil si Hiraya. Ang sakit ay muling bumalik. Hindi ka gagawa ng bago, malamig na sabi ni Dalisay. Hindi pa sa ngayon. Lumapit ito sa kanya at ang mga mata nito ay tila nag-aapoy sa isang malamig na paraan. Ang mga disenyong yan ay sayo. Bawat linya, bawat ideya, gagamitin mo ang mga yan. Pero, paano? Nalilitong tanong ni Hiraya. Nasa kanila na ang copyright. Pagagandahin mo, i-improve mo, humanap ka ng paraan para gawin itong 10 beses na mas mahusay kaysa sa orihinal na ninakaw nila. Paliwanag ni Dalisay. Sa araw ng bidding, ipipresenta nila ang bersyon nila at ikaw, sa ilalim ng isang bagong kumpanya na itatayo natin, ay ipipresenta ang bersyon na perpekto. Tatalunin mo sila gamit ang sarili mong obra. Gagamitin natin ang sandata nila laban sa kanila. Napatitig si Hiraya sa screen sa kanyang mga pangarap na ninakaw at ngayon, inuutusan siyang harapin ang mga ito hindi para iyakan, kundi para gawing armas. Ang galit at pagnanasa para sa paghihiganti ay nagsanib sa kanyang puso. Lumikha ng isang bagong klase ng determinasyon. Walang tulog. Iyan ang naging kalagayan ni Hiraya at Dalisay sa loob ng 1 linggo. Ang penthouse unit ay naging isang pugad ng walang tigil na trabaho. Ang mga tasa ng kape ay nagkalat. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na sketch at ang digital screen ay palaging bukas, nagpapakita ng mga kalkulasyon at mga 3D model. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Hiraya na muling nabuhay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay namatay na. Ang pasyon, ang apoy ng isang arkitekto na gustong lumikha. Bawat linya na kanyang iginuguhit, bawat ideya na kanyang binubuo ay hindi na lang trabaho. Ito ay isang sigaw ng paglaban. Kinuha niya ang esensya ng kanyang ninakaw na disenyo at pinalakas ito. Ginawa niyang mas matalino, mas matipid, at mas may puso. Ang disenyo ng Talalupa ay magarbo. Paliwanag ni Hiraya kay Dalisay isang gabi habang nakaturo sa screen. Pero hindi praktikal. Masyadong maraming salamin. Magiging napakainit niyan sa klima ng Pilipinas. Malaki ang magagastos sa air conditioning. Ang akin, gagamit ng cross-ventilation at mga halaman bilang natural na pampalamig. Mas mura, mas sustainable. Tumingin lang si Dalisay, hindi nagsasalita. Ngunit nakikita ni Hiraya ang paghanga sa mga mata nito. Sa loob ng 1 linggong iyon, wala silang ibang pinag-usapan, kundi trabaho. Sila ay naging isang makina na may iisang layunin, ang manalo. At dumating na ang araw ng pagtutuos. Ang silid-pulungan sa City Hall
ay puno ng mga mahahalagang tao, mga konsehal, mga investor, at mga kinatawan mula sa iba't ibang construction firm. Ramdam ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang presentation remote. Ang kumpanyang itinayo ni Dalisay para sa kanya, ang Sinag Arkitektura, ay isang pangalang walang nakakakilala. Isa siyang langgam sa gitna ng mga elepante. Nauna ang presentasyon ng Talalupa Holdings at ang taong umakyat sa entablado para magsalita ay walang iba kundi si Lino. Nakatayo ito roon, mayabang at kumpiyansa, suot ang isang mamahaling suit. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Hiraya ang gulat sa mukha nito na agad napalitan ng isang mapanlibak ng ngiti na para bang sinasabing, anong ginagawa ng pulubing ito dito? Hindi nagpatinag si Hiraya. Pinanood niya ang presentasyon ni Lino. Maganda ang mga graphics, matatamis ang mga salita. Ngunit alam ni Hiraya ang bawat kahinaan nito dahil sa kaibuturan, galing iyon sa kanyang ideya. Nang matapos si Lino, tinawag na ang pangalan niya. Mula sa Sinag Arkitektura, narito si Architect Hiraya Almanza. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa entablado. Ramdam niya ang mga mata ng lahat, puno ng pagtataka. Magandang umaga po. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Ang aklatang pangarap ay hindi lamang dapat maging isang gusali. Dapat ito ay isang tahanan para sa kaalaman, isang kanlungan para sa mga pangarap ng ating mga kabataan. Ipinakita niya ang kanyang disenyo. Simple, ngunit elegante. Moderno, ngunit may pagpapakita ng kulturang Pilipino. At pagkatapos, ipinakita niya ang mga numero. Ang proposal ng Talalupa ay nagkakahalaga ng 1 to 20 milyong piso. Sabi niya, walang takot. Ang aming proposal na gumagamit ng mas matibay at eco-friendly na materyales ay nagkakahalaga lamang ng 95 milyong piso. Hindi natin kailangan ng karangyaan. Ang kailangan natin ay karunungan. Direkta niyang binanatan ang bawat butas sa disenyo ni Lino. Ang mataas na maintenance cost, ang hindi pagiging praktikal. Bawat salita niya ay tumpak at may basihan. Sa bawat slide, nakikita niya ang pagbabago sa mukha ng mga konsehal mula sa pagtataka patungo sa paghanga. At sa bawat sandali, nararamdaman niya ang pagkaagnas ng kumpiyansa sa mukha ni Lino. Nang matapos siya, nagkaroon ng sandaling katahimikan na sinundan ng malakas na palakpakan mula sa ilang miyembro ng konseho. Matapos ang deliberasyon, tumayo ang chairman ng komite. Pagkatapos ng masusing pag-aaral, ang proyektong Aklatang Pangarap ay iginagawad sa Sinag Arkitektura, isang pagyanig. Iyon ang naramdaman ni Hiraya, isang maliit na lindol na siya mismo ang lumikha. Nakita niya ang mukha ni Lino, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Sa isang maliit na screen sa gilid, nakita niya ang live feed mula sa opisina ni Marikit Lao. Ang maganda nitong mukha ay nanig. Ang panga ay tumigas sa galit. Pagbalik niya sa penthouse, nadatnan niya si Dalisay na nakatayo sa harap ng salaming bintana. Hawak ang isang kopita ng alak. Inabutan siya nito ng isa. Para sa unang pagyanig, sabi ni Dalisay. Kinuha yon ni Hiraya. Salamat. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, nakita ni Hiraya ang isang bagay na kakaiba-pakaba sa mukha ni Dalisay. Isang maliit, halos hindi mapansing pag-angat sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiti. Huwag kang masyadong maging masaya, sabi nito. At ang nangiti ay naglaho na. Nakuha lang natin ang kanilang atensyon. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Itinaas nito ang kanyang kopita. Ito ay simula pa lang. Samantala, sa marangyang opisina ng Talalupa Holdings, ibinato ni Marikit Lao ang isang mamahaling paperweight sa pader na lumikha ng isang malakas na pagbasag. Si Lino ay nakatayo sa harap niya, nakayuko, nanginginig sa takot. Sinag Arkitektura, Hiraya Almanza. Ang boses ni Marikit ay mahinahon, ngunit puno ng nanunuot na puot.
Isang kumpanyang walang nakakakilala at isang arkitektong walang pangalan ang nagpahiya sa atin sa buong syudad? Hindi ko alam. Hindi ko inasahan. Pautal-utal na, sabi ni Lino. Lumapit si Marikit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Wala akong pakialam sa mga hindi mo inaasahan. Bulong niya, ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Lino. Gusto kong malaman kung sino ang daga na yan. Alamin mo lahat tungkol sa kanya, tungkol sa sinag-arkitektura at kung sino ang nasa likod niya. Tinitigan niya si Lino ng may pagbabanta. At kapag nalaman mo na, dudurugin natin siya. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para sa karamihan, ito ay matamis. Ngunit para kay Dalisay Serrano, ang lasa nito ay mapait na may bahid ng bakal. Ang lasa ng unang patak ng dugo sa isang mahabang laban. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod ng arawan na parang mga bituing nagkalat sa lupa. Ang panalo nila sa proyektong Aklatang Pangarap ay hindi isang dahilan para magdiwang. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At alam niya, mas kilala niya kaysa kanino man, kung gaano kadelikado at walang awa ang kalaban na kanilang ginising. Narinig niya ang mga yabag ni Hiraya sa kanyang likuran. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam niya ang titig nito. Ramdam niya ang mga tanong na namumuo sa isipan nito. Hindi sila titigil. Sa wakas ay basag ni Hiraya sa katahimikan. Gaganti si Marikit, mas malala pa. Hindi lumingon si Dalisay. Alam ko. Kailangan kong malaman. Pagpapatuloy ni Hiraya, may diin sa kanyang boses na hindi niya narinig dati. Hindi ito tungkol lang sa negosyo para sa'yo, Dalisay. May personal na dahilan. Kung magiging kasosyo mo ako sa laban na ito, kailangan kong malaman kung ano ang pinaglalaban natin, kung para saan ang panganib na ito. Gusto sana niyang sabihin na hindi niya kailangang malaman, na trabaho lang ito. Ngunit nang lumingon siya at nakita ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya, ang mga matang nakakita na rin ng matinding pagtataksil. Alam niyang may karapatan itong malaman. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Isa na itong mandirigma. Huminga siya ng malalim, isang tunog na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umupo ka, Hiraya. Mahaba-habang kwento ito. Naglakad siya patungo sa isang estante ng alak at nagsalin ng 2 baso ng brandy. Ibinigay niya ang isa kay Hiraya bago siya umupo sa tapat nito. Ang tunay kong apelyido ay hindi Serrano, panimula niya. At ang mga salitang yon ay tila dayuhan sa sarili niyang bibig. Dapat sana ay Lao. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Hiraya, ngunit hinayaan niya itong magpatuloy. Ang ina ko, si Elisa, ay isang simpleng sekretarya sa kumpanya ng ama ni Marikit, si Don Ricardo Lao. Nagmahalan sila. O iyon ang akala ng ina ko. Ang pait sa kanyang boses ay hindi na niya sinubukang itago. Isa lang pala siyang laruan, isang parausan para sa isang mayamang lalaking may asawa at pamilya na. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya, matingkad at masakit. Ang kanilang maliit na inuupahang apartment sa isang magulong lugar sa Maynila. Ang amoy ng nilulutong pagkain ng kanyang ina habang naghihintay sila sa isang lalaking bihirang dumating. Ilang beses sa isang buwan kung dumalaw si Ricardo, laging patago, sa gitna ng gabi, mag-iiwan ng pera, mangangako ng mga bagay-bagay, at ang ina ko, sa kanyang sobrang pagmamahal, ay naniwala sa lahat. Nang ipinanganak ako, lalong dumalang ang kanyang pagdalaw. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang hindi bumalik. Ipinadala na lang niya ang kanyang abogado para bigyan kami ng malaking halaga. Pera para sa aming katahimikan, pera para itago ang pagkakamali niya, pera para mawala kami sa buhay niya. Tumayo siya at lumakad pabalik sa bintana. Hindi niya kayang makita ang awa sa mga mata ni Hiraya. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba
sa isang mapanganib na bulong. Ang pinakamasakit ay nang magkasakit ang nanay. Malubha, sinubukan kong lumapit sa kanya. 16 na taong gulang ako noon. Nagpunta ako sa mansyon nila. Nagmakaawa sa gwardiya. Ang lumabas ay hindi si Ricardo, kundi ang asawa niya, kasama ang isang batang babae na kasing edad ko. Si Marikit. Pinahiya nila ang nanay ko. Tinawag siyang mang-aagaw, bayaran. Nakita ko ang nangisi sa mukha ni Marikit habang itinutulak ako ng mga gwardiya palabas sa gate. Ang parehong gate na malamang ay nagkulong sayo palabas ng iyong tahanan. Isang luhang hindi niya namalayan ay pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Namatay ang nanay ko sa isang pampublikong ospital. Walang Ricardo Lau, walang tulong. Namatay siyang bigo at wasak ang puso. At sa libing niya, habang nag-iisa akong nakatayo sa ilalim ng ulan, isinumpa ko na babawiin ko ang lahat, na ang pangalang Lau na ipinagkait sa akin ay ang parehong pangalan na wawasakin ko. Ang silid ay napuno ng isang mabigat na katahimikan, ang bigat ng 20 taon ng galit at sakit. Naramdaman niya ang isang marahang pagdampi sa kanyang balikat. Si Hiraya, nakatayo ito sa kanyang tabi. Hindi ito nagsasalita, hindi ito nagbibigay ng mga salita ng awa. Ang tanging naroon ay ang init ng kanyang kamay, isang tahimik na pag-unawa, isang pagkilala sa sakit na pamilyar din sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na, mahinang sabi ni Hiraya. Hinarap siya ni Dalisay. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng maliit na bitak. Hindi sapat ang aklatang pangarap, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay muling naging matigas at puno ng determinasyon. Naglakad siya pabalik sa digital screen at sa isang pindot, isang bagong imahe ang lumitaw. Isang nagtataas ang high-end condominium, ang pinakamalaking proyekto ng Talalupa. Ito ang tunay na target. Mayroon akong impormasyon na gumagamit sila ng substandard na materyales para makatipid, mga pundasyong marupok na nakatago sa ilalim ng magandang pintura. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding layunin. Hindi ko lang gusto na malugi siya, Hiraya. Gusto ko siyang makulong. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang delikadong laro ng ahedres. Bawat galaw ni Hiraya at Dalisay ay maingat na kinakalkula. Habang pinangangasiwaan ni Hiraya ang pagsisimula ng proyektong Aklatang Pangarap sa Araw, ginugugol naman niya ang kanyang gabi sa pag-aaral ng mga blueprint ng Grand Arcadia Towers, ang pinakamalaking proyekto ng Talalupa. Sa tulong ng mga impormante ni Dalisay sa loob ng kumpanya, nakakuha sila ng mga kopya ng mga delivery order, mga resibo, at mga ulat mula sa construction site. At doon nila natuklasan ang katotohanan, isang malawakang pandaraya. Ang mga bakal na dapat sana ay high grade ay pinalitan ng mas mababang uri. Ang sementong ginagamit ay hinahaluan para makatipid. Ang gusali na ipinagmamalaki ni Marikit bilang isang simbolo ng karangyaan ay isang bitag na naghihintay na bumigay. Ito na, sabi ni Dalisay isang gabi. Hawak ang isang pendrive. Nasa loob nito ang lahat. Mga litrato, mga testimonya mula sa isang construction worker na handang magsalita at ang financial records na nagpapatunay ng pandaraya. Hindi na makakatakas si Marikit dito. Ang kanilang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang malaking pagtitipon. Ang public bidding para sa bagong proyektong itatayo ng gobyerno, ang Metro Arawan Skyway. Ang lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay naroroon, kasama na ang media at syempre ang Talalupa Holdings ang nangungunang kandidato. Ang plano ay simple, isang kilalang structural engineer na kakampi ni Dalisay ang magpepresenta ng isang pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng integridad ng materyales sa mga malalaking proyekto. At sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, bilang halimbawa,
ay ipapalabas niya ang mga ebidensya laban sa talalupa. Ngunit nagbago ang plano. Isang araw bago ang bidding, tumawag ang engineer. Minamanmanan daw siya at pinagbantaan ang kanyang pamilya. Umatras ito. Nawalan ng pag-asa si Hiraya, ngunit hindi si Dalisay. Tumingin ito sa kanya. Kung walang magpepresenta, ikaw ang gagawa. Ako? Gulat na tanong ni Hiraya. Isa lang akong arkitekto. Hindi ako structural engineer. At paano ako makakapasok doon? Inayos ko na, sabi ni Dalisay. Naimbitahan ka bilang isa sa mga panelist. Isang rising star sa industriya matapos manalo sa proyekto ng aklatan. Magsasalita ka tungkol sa innovation in modern architecture. Ang kaba ay gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ito na, ang direktang pagharap. Ngunit nang maalala niya ang lahat ng ginawa sa kanya, ang lahat ng ninakaw, ang panganib sa kalusugan ng kanyang anak, ang kaba ay napalitan ng tapang. Gagawin ko, matatag niyang sabi. Dumating ang araw ng bidding. Ang conference hall ng isang 5-star hotel ay puno. Naroon si Marikit Lao, nakaupo sa unahan, ang reyna sa kanyang trono, napapaligiran ng kanyang mga alipores, kasama na si Lino. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nagmamasid sa lahat. Nang tinawag ang pangalan ni Hiraya, naglakad siya paakyat sa entablado nang may kumpiyansa na hindi niya alam na taglay niya pala. Ang suot niyang simpleng business attire ay tila mas may kapangyarihan kaysa sa mga kumikinang na alahas ni Marikit. Sinimulan niya ang kanyang talumpati. Nagsalita siya tungkol sa inobasyon, tungkol sa kinabukasan ng arkitektura. At pagkatapos, dahan-dahan niyang iniliko ang usapan. Ngunit ang tunay na inobasyon ay walang halaga kung ang pundasyon ay marupok, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso kay Marikit. Ang isang gusali, gaano man kaganda, ay isang kasinungalingan kung ito ay itinatayo sa pandaraya. Kung ang bawat pader ay may itinatagong panganib, ikinabit niya ang pendrive. At mayroon akong halimbawa. Ngunit bago pa niya mapindot ang enter, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang napakagandang punto. Architect Almanza. Si Marikit. Nakatayo. Hawak ang isang mikropono. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngumiti ito. Isang ngangiting tila para sa isang kaibigan. Ngunit ang lamig nito ay umabot hanggang sa entablado. At dahil binuksan mo na rin lang ang usapan tungkol sa pandaraya, pagpapatuloy ni Marikit, ay nais kong ibahagi sa inyong lahat ang isang nakakabahalang impormasyon na natuklasan ng aking kumpanya. Isang malaking screen sa likod ni Marikit ang biglang umilaw. Nagulat si Hiraya. Paanong? Sa aming pagsisikap na panatilihin ang integridad ng industriya, sabi ni Marikit, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ay natuklasan namin ang isang kumpanyang gumagamit ng pekeng sertipikasyon at nagsusupply ng substandard na materyales sa mga maliliit na proyekto. Isang kumpanyang nagtatago sa ilalim ng magandang pangalan. Sa screen, lumitaw ang mga pekeng email, mga pekeng purchase order, at sa bawat dokumento, iisang pangalan ang nakatatak bilang supplier. Sinag Arkitektura. Ang hininga ni Hiraya ay tila naubos. Hindi maaari. Ang Sinag Arkitektura, deklara ni Marikit, ang kanyang boses ay dumadagundong sa buong silid na pag-aari ni Architect Hiraya Almanza ay ang nasa likod ng pandarayang ito. Siya ang supplier ng mga materyales na sinasabi niyang substandard. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Ang mga kamera ng media ay mabilis na bumaling mula kay Marikit patungo kay Hiraya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Nakatayo siya roon, nagyayelo, hindi makapagsalita. Isang bitag. Nahulog siya sa isang perpektong bitag. Teka, kasinungalingan yan. Sigaw ni Dalisay mula sa likuran. Ngunit ang kanyang boses
ay nalunod sa kaguluhan. Ngumisi si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagdiriwang. Lumingon siya kay Hiraya na tila naaawa. Huwag kang mag-alala, Architect Almanza. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa amin. Magpaliwanag ka sa kanila. Kasabay ng kanyang salita, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa conference hall at naglakad ng diretso papunta sa entablado. Hindi para dakpin si Marikit, kundi para lapitan siya. Ginang Hiraya Almanza, sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Iniimbitahan ka namin sa presinto. May mga ilang katanungan lang kami para sa iyo tungkol sa investigasyon ng fraud at public endangerment. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang dagitab ng kuryenteng dumadaloy sa katawan ni Hiraya. Ang bawat bulong mula sa mga tao sa paligid ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Naglakad siya sa pagitan ng 2 pulis, hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mukha ay nakayuko sa sahig. Ang huli niyang nakita, bago siya tuluyang ilabas ng conference hall ay ang nagtatagumpay ng ngisi ni Marikit Lao. Isang nangising nagsasabing, "Tapos ka na." Ang silid interogasyon ay malamig at walang laman, maliban sa isang mesang bakal at 3 upuan. Ang tanging kulay ay ang kulay abo ng mga pader, na tila sinasalamin ang nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang oras, pinaulanan siya ng mga tanong. Ipinakita sa kanya ang mga dokumentong pineke ni Marikit, ang mga email, ang mga purchase order, ang mga bank transfer sa isang account na hindi niya kailanman nakita ngunit nakapangalan sa kanya. Ang lahat ay perpektong ginawa. Isang obra maestra ng panlilinlang. "Hindi ako yan, isang bitag yan," paulit-ulit niyang sinabi. Ngunit ang kanyang boses ay tila walang bigat. Para sa kanila, isa lang siyang dehadong negosyante na gumawa ng masama at nahuli. Dumating si Dalisay kasama ang isang pangkat ng mga abogado. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa labas ng silid. Narinig ni Hiraya ang boses ni Dalisay, puno ng galit at pag-uutos. Ngunit sa huli, wala rin itong nagawa. Ang mga ebidensya, kahit peke, ay napakatibay. Pinalaya siya pansamantala, pero ang kanyang lisensya bilang arkitekto ay sinuspinde habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Ang kanyang karera ay winasak. Pagbalik nila sa penthouse, ang katahimikan sa loob ng elevator ay mas mabigat kaysa sa 10,000 salita. Pagpasok nila sa unit, hindi na napigilan ni Hiraya ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib. Hinarap niya si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ito ba ang plano mo, Dalisay? Ito ba ang sinasabi mong pagbawi sa lahat? Ang mapagbintangan akong isang kriminal? Hiraya, kumalma ka. Hindi ko ito inaasahan." "Hindi mo inaasahan?" Putol ni Hiraya sa kanya. Ang kanyang boses ay tumaas sa bawat salita. "Ginamit mo ako. Ginamit mo ang galit ko para sa sarili mong paghihiganti. Hindi mo inisip kung anong maaaring mangyari sa akin. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang mapabagsak si Marikit." "Hindi yan totoo. Magkasama tayo rito," sagot ni Dalisay. Ang kanyang karaniwang kalmadong anyo ay nagkaroon na ng lamat. "Magkasama? Tingnan mo kung nasaan ako ngayon. Wala na akong pangalan. Wala na akong lisensya. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Paano ko siya ipapagamot? Naisip mo ba yon?" Humagulhol siya. "Ang paghihiganti mo. Sinira nito ang buhay ko ng 2 beses." Natigilan si Dalisay. Ang sakit sa mga mata ni Hiraya ay tila isang sampal na gumising sa kanya. "Layuan mo na ako," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag na, ngunit puno ng pinal na desisyon. "Tapos na to. Ayoko nang makita ka. Umalis ka na." Walang sinabi si Dalisay. Tinitigan niya lang si Hiraya ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto.
Isinara ito ng walang ingay. Naiwan si Hiraya sa gitna ng malawak na sala. Ang lugar na dati ay simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong simbolo ng kanyang kabuuang pagkawasak. Binuksan niya ang telebisyon at doon, sa bawat news channel, ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, ang mga salitang fraud, scandal, public endangerment, at pagkatapos, ipinakita si Marikit Lao. Nakatayo sa isang press conference, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Lubos po naming ikinalulungkot ang pangyayaring ito. Ang Talalupa Holdings ay palaging isusulong ang integridad. At bilang patunay nito, masaya kong ibinabalita na sa amin ipinagkatiwala ng gobyerno ang proyektong Metro Arawan Skyway. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Natalo siya. Si Marikit ang nanalo sa lahat. Napaupo si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kabiguan. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang maliit at lukot na litrato, ang nakangiting mukha ng kanyang anak na si Marco. Doon, sa harap ng larawan ng kanyang anak, gumuho ang lahat ng natitirang lakas niya. Humagulgol siya nang walang tigil. Isang iyak na nagmumula sa isang pusong nadurog, sa isang espiritong nawalan na ng pag-asa. Lahat ay nawala. Lahat. Matapos ang ilang oras na pag-iyak, sa gitna ng kalat ng kanyang mga papel sa sahig, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang mga pekeng dokumento na ibinigay sa kanya ng mga pulis. Dinampot niya ang isang kopya ng architectural specification sheet na may logo ng Sinag Arkitektura. Tinitigan niya ito, hindi alam kung bakit. At doon, sa isang maliit na sulok ng papel, sa isang technical note na puno ng mga numero at simbolo, may nakita siyang isang maliit, halos hindi mapansing detalye. Isang pagkakamali. Isang maling paggamit ng isang standard notation para sa tensile strength ng bakal. Isang pagkakamali na hindi mapapansin ng isang abogado o pulis. Isang pagkakamali na hindi gagawin ng isang tunay na arkitekto. Ngunit ito ay isang pagkakamali na maaaring magawa ng isang taong nagmamadaling mameke ng isang dokumentong hindi niya lubos na naiintindihan. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ang biglang sumindi. Ang isang maliit na pagkakamali. Ang isang notasyong hindi dapat naroroon. Sa gitna ng gumuho niyang mundo, ang detalyeng iyon, ang naging tanging ilaw. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang luha. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi pa. Hindi na siya uli hahayaan na mawalan ng pag-asa. Para kay Marco. Agad siyang bumalik sa harap ng computer. Ang utak niya ay muling nagsimulang gumana. Muling naging isang makinang nagpoproseso ng impormasyon. Binuksan niya ang kanyang lumang software sa architectural design. Sinimulang ikumpara ang bawat linya, bawat simbolo, bawat technical detail ng mga pinekeng dokumento ni Marikit sa mga tunay na standards ng industriya. 2 araw siyang nagkulong sa penthouse, hindi kumakain ng maayos, hindi natutulog. Bawat oras ay tila isang dekada. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalim. Nakita niya ang pattern. Ang mga pinekeng dokumento ay hindi lang basta ginawa. Ito ay ginawa ng isang taong may sapat na kaalaman sa industriya upang magmukhang legit, ngunit hindi sapat ang kaalaman upang gawin itong perpekto. Isang taong marahil ay nasa loob ng talalupa, ngunit hindi isang tunay na arkitekto o structural engineer. Habang siya ay nagtatrabaho, ang kanyang telepono ay umilaw. Isang notification mula sa news app, isang lumang balita, isang artikulo tungkol sa mass resignation ng ilang senior engineers at architects mula sa Talalupa Holdings. Ilang buwan na ang nakalipas. Kabilang doon ang pangalan ng isang engineer, Mateo Reyes, ang dating chief structural engineer ng kumpanya. Nakasaad sa artikulo na personal reasons ang dahilan, ngunit merong mga bulungan na
Hindi pagkakaunawaan sa pamunuan. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Hiraya. Hindi kaya? Ang galit ni Hiraya. Ang mga salitang sinabi niya, mas masakit iyon kaysa sa lahat ng panlilinlang ni Marikit. Alam niya na ginamit niya si Hiraya. Hindi niya intensyon, ngunit ganoon nga ang nangyari. At ngayon, nag-iisa na naman siya. Ngunit ang pag-urong ay hindi kailanman naging opsyon. Hindi ito ang paraan ng isang Serrano. Hindi ito ang paraan ng anak ni Elisa. Matapos ang kanilang pagtatalo ni Hiraya, agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin si Engineer Mateo Reyes. Ang pangalan nito ay matagal na niyang nasa listahan ng mga posibleng kakampi. Matatatagpuan sa mga lumang ulat na si Reyes ang laging sumasalungat sa mga desisyon ni Marikit tungkol sa substandard na materyales. Ngunit matapos siyang sibakin, tila naglaho ito sa mundo. Inabot ng halos isang araw ng paghahanap ang kanyang mga tauhan. Sa huli, natagpuan nila si Reyes na nagtatago sa isang liblib na bahagi ng isang informal settlement sa labas ng lungsod. Nabubuhay ito sa matinding takot, kasama ang kanyang pamilya. Ipinadala ni Dalisay ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Mang Ben, upang kausapin ito. Pagbalik ni Mang Ben, ang balita ay nakakapanindig balahibo. Nakatago po siya, sir. Takot na takot. Pinagbantaan daw po siya ni Miss Lau. Pero may hawak po siya, ang original copy ng mga structural plan ng Grand Arcadia Towers at ang kanyang personal na records ng mga inspeksyon bago siya sinibak. Patunay po ng pandaraya. Isang kislap ng pag-asa ang nagbigay buhay sa nanlalata niyang espiritu. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit bago pa siya makakilos, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya. Dalisay, ang boses ni Hiraya. Basag pa rin, ngunit merong matatag na tunog sa likod niyon. May nakita ako, sabi ni Hiraya, sa mga pekeng dokumento. Isang pagkakamali, isang malaking teknikal na pagkakamali. Kung nasaan man ang gumawa ng mga yon, hindi siya isang tunay na profesional. Ito ang susi. Napapikit si Dalisay. Ito na, ang pag-asa. May nakita rin ako, Hiraya, si Engineer Mateo Reyes. Hawak niya ang orihinal na blueprints at ang kanyang records. Handa siyang magsalita. Kung poprotektahan natin ang pamilya niya. Isang sandaling katahimikan. Nasaan ka? Tanong ni Hiraya. Nasa opisina. Ikaw? Pupuntahan kita. Pagdating ni Hiraya sa penthouse, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa kanila. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit nabalutan na ng isang bagong pag-asa. Nag-aalangan silang tinitigan ng isa't isa. Dalisay, panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay malambot. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Hindi ko lang kinaya. Nawalan lang ako ng pag-asa. Lumapit si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim. Ako ang humingi ng tawad, Hiraya. Nadala ako ng galit ko. Hindi ko dapat hinayaan na malagay ka sa ganoong panganib. Hindi ko nakita na may plano pala si Marikit. Naging bulag ako. Hindi na sila nagsalita pa. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Ang tahimik na pag-unawa ay nagbigkis sa kanila muli. Ang kanilang kasunduan ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ipinakita ni Hiraya ang kanyang mga natuklasan sa computer, ang mga teknikal na detalye ng pagkakamali. Ipinakita naman ni Dalisay ang kanyang mga ebidensya mula kay Engineer Reyes. Ang orihinal na mga dokumento ay nagpapakita ng malaking pagkakapareho sa mga disenyo ni Hiraya. Ngunit ang mga materyales na nakasaad doon ay iba. At ang mga inspeksyon ni Reyes ay nagpapatunay na ang talalupa ang nagpapalit ng materyales. Kung pagsasamahin natin ito, sabi ni Hiraya, walang puwang para sa pagdududa. Ngunit kailangan nating magmadali, sabi ni Dalisay habang tinitingnan ang orasan. Bukas na ang seremonya ng pagpirma ng kontrata para sa Metro Arawan Skyway
Sa lalong madaling panahon, magiging opisyal na ang lahat. Napakalapit na. Ngunit ngayon, mayroon silang baraha at mayroon silang isa't isa. Kailangan nating ipagtanggol si Engineer Reyes at ang kanyang pamilya, sabi ni Hiraya. Inasikaso ko na, sagot ni Dalisay. Nasa safe house na sila, handa na siyang magsalita. Nagtinginan sila. Sa loob ng 24 na oras, kailangan nilang gawin ang imposible. Kailangan nilang ilabas ang katotohanan. Ang ballroom ng Grand Darawan Hotel ay napuno ng kinang at kapangyarihan. Ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga bilyonaryong negosyante at ang buong pwersa ng media ay nagtipon upang saksihan ang pagpirma sa pinakamalaking kontrata ng taon. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Marikit Lautanchingco sa presidential table, tila isang reyna sa kanyang koronasyon. Ang kanyang nangiti ay maningning. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagwawagi. Sa kanyang tabi, naroon si Lino Vasquez, ang tapat na aso, na ngayon ay isa ng mataas na opisyal sa Talalupa Holdings. Ito ang tugatog ng kanyang tagumpay. Ang sandaling pinangarap niya, ang sandaling wawasakin ni Hiraya. Nagsimula ang programa. Mga talumpati mula sa mga politiko, mga papuri para sa integridad at kahusayan ng Talalupa. Si Hiraya at Dalisay, kasama si Engineer Mateo Reyes, ay naghihintay sa isang maliit na function room sa kabilang pasilyo. Pinapanood ang lahat sa isang monitor. Ang puso ni Hiraya ay dumadagundong, isang halo ng takot at determinasyon. Ito na ang huling pagkakataon. Walang puwang para sa pagkakamali. Handa ka na ba? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hiraya. Tumingin si Hiraya kay Engineer Reyes na nanginginig sa takot. Hinawakan niya ang kamay nito. Kasama niyo po kami. Para po ito sa katotohanan. Tumango ang matandang engineer at nakita ni Hiraya ang pag-usbong ng tapang sa mga mata nito. Huminga ng malalim si Hiraya at tumingin kay Dalisay. Handa na ako. Sakto sa oras na tatawagin na si Marikit para sa kanyang acceptance speech, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa mga speaker ng ballroom. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Hihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa mahalagang okasyong ito. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa pinagmula ng boses. Doon, sa may malaking pinto sa likuran, nakatayo si Hiraya Almanza. Ang babaeng ilang araw lang ang nakalipas ay laman ng bawat balita bilang isang kriminal. Ngayon, siya ay nakatayo roon, payak ngunit puno ng dignidad, hawak ang isang mikropono. Nanigas si Marikit sa kanyang upuan. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Si Lino ay namutla. Anong ginagawa niya rito? Security! Sigaw ng isang event organizer. Hayaan niyo siya. Malamig na utos ni Marikit. Mabilis na nakabawi. Ngumiti siya. Bigyan natin ng pagkakataon ang desperadong babae na ito na magsalita. Marahil ay hihingi siya ng tawad. Isang mapanlibak na tawanan ang narinig mula sa ilang panig. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Naglakad siya papalapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay matatag. Sa likod niya, kasunod si Dalisay at si Engineer Reyes. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naparito ako para ibunyag ang katotohanan. Sa isang senyas mula kay Dalisay ang malaking screen sa likod ng entablado, ang parehong screen na ginamit ni Marikit para siraan siya, ay biglang umilaw. Ipinakita nito ang dalawang dokumento, magkatabi. Sa kaliwa, ang pekeng specification sheet na ginamit laban kay Hiraya. Sa kanan, ang orihinal na structural plan ng Grand Arcadia Towers. Ang dokumento sa kaliwa ay ang pinekeng ebidensya laban sa akin, paliwanag ni Hiraya. Ginamit niya ang isang laser pointer. At dito, sa technical notation na ito, makikita ang isang malaking pagkakamali na hinding-hindi gagawin
ng isang lisensyadong arkitekto. Isang patunay na ito ay minadaling gawin ng isang impostor. Isang bulungan ang nagsimula. At ang dokumento sa kanan, pagpapatuloy niya, ay ang orihinal na plano bago ito baguhin para makatipid sa materyales. Isang planong nagpapatunay na ang disenyo ay orihinal kong pag-aari. Kasinungalingan! Sigaw ni Marikit. Tumatayo. Saan mo nakuha ang pekeng dokumentong yan? Hindi ito peke, sabi ng isang boses. Si Engineer Mateo Reyes umaakyat sa entablado. Ako ang gumawa ng orihinal na planong yan at ako rin ang nag-inspeksyon at tumutol sa paggamit ng substandard na materyales. At dahil doon, sinibak ako at pinagbantaan. Ang bulungan ay lalong lumakas. Mga walang basehang akusasyon, sabi ni Lino. Walang basehan? Tanong ni Dalisay, na ngayon ay nasa tabi na ni Hiraya. Hawak niya ang isang maliit na audio recorder. Kung gayon, pakinggan natin ito. Pinindot niya ang play. Makinig ka, Reyes. May pamilya ka. May mga anak ka. Isang maling salita mo lang sa kahit kanino tungkol sa Arcadia at sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita. Naiintindihan mo? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang boses ni Marikit, malinaw at walang duda. Ang maskara ay tuluyang natanggal. Ang reyna ay hubad na. Pagkatapos ay nagsalita si Dalisay. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad na matagal niyang itinago. Ang pangalan ko ay Dalisay Serrano. Ang tunay kong pangalan, Dalisay Lau. Anak ako ni Ricardo Lau sa labas. Isang kolektibong singhap ang narinig. Si Marikit ay napaurong, tila sinampal ng isang multo mula sa nakaraan. Ang babaeng ito, sabi ni Dalisay, itinuturo si Marikit, ay hindi lang isang manloloko sa negosyo. Winasak niya ang pamilya ko at winasak niya ang buhay ni Hiraya Almanza. At hindi natin hahayaan na wasakin din niya ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod ng Arawan. Sa hudyat na yon, ang mga pulis, ang tunay na mga pulis na kasama na pala ni Dalisay sa simula pa lang, ay pumasok. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay nakatuon kina Marikit at Lino. Marikit Lau Tanchingco Lino Vasquez, inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud, falsification of public documents, at grave threats. Habang isinusawt ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Marikit ay puno ng apoy at pagkamuhi, nakatitig kay Hiraya. Si Lino naman ay umiiyak, nagmamakaawa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nag-uunahang reporter at ng mga kumikinang na flash ng kamera, tanging si Dalisay lang ang nakita ni Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging isang tingin na puno ng pagod, ng tagumpay, at ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng lahat, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Hiraya habang nakatingin siya kay Dalisay. Ngayon, ano na? Tanong niya sa sarili. Tapos na ang paghihiganti. Ano nang susunod? 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng Talalupa Holdings ay yumanig sa mundo ng negosyo. Si Marikit at Lino ay parehong nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang Grand Arcadia Towers ay isinailalim sa masusing imbestigasyon at structural retrofitting ng gobyerno. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng mga abo ng nakaraan, isang bagong istruktura ang itinayo. Matatag, maliwanag at puno ng pag-asa. Sinag Arkitektura. Ang pangalan ay nakaukit sa isang simpleng plaka sa labas ng isang maliit ngunit eleganteng opisina. Sa loob, abala ang ilang mga batang arkitekto at draftsman. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sigasig. Ito ang bagong mundo ni Hiraya. Ang kanyang sariling kumpanya na itinayo niya mula sa simula, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng kanyang talento at integridad.
Nakalimutan na ng mga tao ang mga peking akusasyon. Ang pangalan ni Hiraya Almanza ay naging simbolo na ngayon ng katatagan at kahusayan. Ang proyektong Aklatang Pangarap ay malapit ng matapos at ito ay hinahangaan ng lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang anak na si Marco ay nasa mabuting kalagayan. Dahil sa tagumpay ng kanyang kumpanya, na ibibigay na niya ang pinakamahusay na gamutan para dito. Bawat hapon, pagkatapos ng trabaho, ang una niyang pinupuntahan ay ang ospital. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Marco ng board game sa silid nito, isang pamilyar na bisita ang dumating, si Dalisay Serrano. O Dalisay Lao, gaya ng pagpapakilala niya sa publiko. Hindi na ito ang lalaking laging nakasuot ng madilim na business suit. Ngayon, nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong, mas mukhang relaxed, mas mukhang payapa. Tito Dali, masayang bati ni Marco. Sa loob ng ilang buwan, naging regular na bisita si Dalisay. Madalas ay may dala itong mga laruan o libro para kay Marco. Sa una ay nag-aalangan si Hiraya, ngunit nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Dalisay at higit sa lahat, nakikita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak kapag nariyan ito. "Kamusta, champion?" sabi ni Dalisay. Ginugulo ang buhok ng bata. "May dala akong bagong puzzle." Nagpaalam muna si Hiraya at lumabas sila ni Dalisay sa hallway para makapag-usap. "Kamusta ka?" tanong ni Hiraya. Matapos ang iskandalo, ginugol ni Dalisay ang kanyang oras sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng kanyang ama at ni Marikit. Tinitiyak na lahat ng mga naging biktima ng talalupa ay mababayaran. "Ayos lang, patapos na ang lahat," sabi ni Dalisay. "Ibebenta ko na ang mga natitirang assets ng kumpanya. Ibibigay ko ang kalahati sa mga charity na tumutulong sa mga biktima ng corporate fraud. Ang kalahati ay para sa isang bagong investment. Magtatayo ka ng sarili mong kumpanya?" Umiling si Dalisay. "Hindi. Gusto kong mag-invest sa isang maliit, ngunit napakatatag na kumpanya. Isang kumpanyang naniniwala sa integridad. Isang kumpanyang pinamumunuan ng pinakamagaling na arkitekto na kilala ko." Tumingin ito ng diretso kay Hiraya. "Gusto kong maging investor sa Sinag Arkitektura, Hiraya. Pero hindi lang iyon." Huminga ito ng malalim. Ang lalaking kayang magpabagsak ng isang imperyo ay tila kinakabahan ngayon. Sa loob ng 20 taon, panimula nito, ang buhay ko ay umikot lang sa paghihiganti, puno ng galit at dilim. Nang makilala kita, akala ko isa ka lang instrumento para sa plano ko. Pero mali ako. Ipinakita mo sa akin na may mas mahalaga pa kaysa sa pagwasak. At iyon ay ang pagtatayo. Lumapit ito sa kanya. "Tapos na ang paghihiganti ko, Hiraya. Tapos na ang pagwasak. Ngayon, gusto ko namang magtayo ng isang bagong simula, magtayo ng isang kinabukasan, at gusto kong itayo iyon. Kasama mo at kasama ni Marco." Ang puso ni Hiraya ay tila huminto sa pagtibok. "Hindi ako humihingi ng sagot ngayon," mabilis na sabi ni Dalisay. "Alam kong marami kang pinagdaanan. Ang gusto ko lang malaman mo." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay, payapang na ngiti. Hindi na niya kailangan ng maraming oras para mag-isip. Kinabukasan, nagkita sila sa isang lote. Isang bakanting lote sa isang tahimik na lugar sa labas ng syudad, kung saan tanaw ang mga bundok. Ito ang unang proyekto ng Sinag Arkitektura para sa isang espesyal na kliyente. Inilabas ni Hiraya ang isang blueprint. Hindi ito plano ng isang library o isang kondominium. Ito ay plano ng isang bahay, isang tahanan. "Ito ang disenyo," sabi ni Hiraya. Ipinapakita ang plano kay Dalisay. May malaking bintana para laging may sinag ng araw. May hardin para kay Marco. At may sapat na espasyo para sa isang bagong pamilya. Tumingin si Dalisay mula sa blueprint patungo sa mga mata ni Hiraya. Doon,
Sa ilalim ng bukas na kalangitan, walang sinabi. Ngunit sa isang halik na hindi nagmula sa pangangailangan o sa kalungkutan, kundi sa pag-asa at pangako. Sinimulan nilang itayo ang pundasyon ng kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga minamahal na tagapakinig, ang pundasyon ng puso ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Sabi nila, ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang kwento ni Hiraya at Dalisay ay nagpapatunay na walang tamis ang makakapantay sa kapayapaan at kaligayahang dulot ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Ipinakita nito na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na buhay ay hindi itinayo sa pagwasak sa nakaraan ng iba, kundi sa pagtatayo ng sarili mong kinabukasan na puno ng integridad, pagmamahal at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.